Good morning, good evening po sa lahat. May isa lang tayo short topic. Ang ito, ah, nakikita ko po na talagang importante i-discuss. So bago ang lahat, ito po yung katotohanan. Si Toto Kausig, engineer na doktor pa. Dating abogado, natanggalan ng lisensya ng dahil lamang sa pagkipaglaban sa corruption. Plunder ang pinaglalabanan ko noon ay naipost ko lang sa Facebook ang aking reklamo ay dinis ba na tayo kagad. Okay lang. Okay lang yun. Laban para sa bayan yun. So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong si Attorney Harold Respicio. Ang batang abogado na nagpakita ng galing. Tingin ko genius yung batang ito. Ang kanyang pinakita ay kung paano ma-hack ang computer na ginagamit ng ating eleksyon, ng COMELEC, at kapareho din daw yan ng lahat ng device. Basta makonek lang sa internet, madali lamang po daw yan. Madali lang yan ma-hack at mapasok ang loob at magagawa ng scripts na malisyoso at para mabago ang ating resulta sa ating eleksyon. I believe in him so much at nagalit yan si George Erwin Garcia at sinampan siya ng kaso. Akala sinabi, inanunsyo nila, cyber libel. Yun pala, paglabag sa Article 154 sa Revised Penal Code, yung pagbabalita doon ng fake news. Ang problema, hindi news yun eh. Ang pinakita ni Attorney Harold na video ay yung pinakita niya sarili niya, kinuna niya ng video sarili niya, at siya po ay may example na kung paano pasukin ang sistema ng computer basta nakakonect sa internet. Ganun lamang po kasimple. So, without much ado, mamaya magandang gabi muna kay Sunny Day, kay Pres Perez. May pabigay no, kay Pres Perez. Sa mga kabalan ko, may pabigay sa mga kapsat ko na imbag rabi. Tapos maayong gabi sa tanang Bisaya, maayong gabi sa tanang Ilonggo, maayong gabi sa mga tarang Boholano, sa mga Sarigaonon, Marayaw Dum, sa Marayaw Duyum, Maradyaw Duyum nga Duyum sa inyong hurot. Sa mga Tausog, Marayaw Dum, sa mga Maranao at saka Maguindanao, mapia magabi, langon sa inyo. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. Sa mga karaya, mayad nga gabi. Okay, so diretso na tayo ngayon. Ang pag-usapan natin, ipipresenta ko muna yung anunsyo ni Mr. George Erwin Garcia na sinampan niya ng kaso yung sinasabi ko si Harold, Attorney Harold. Ito po yung ipakita natin, balikan natin yung balita na saan nagsampa ng kaso si George Erwin Garcia. So ito po yun. Kasuhan ng ating task force KKK, si Attorney Jeril Harold Paz Respicio. Isa po siyang abogado at tumatakbo bilang Vice Mayor dyan po sa may province of Isabela. Sapagkat meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. At in fact, nagpakita pa siya doon sa pangalawang video niya ng actual na minamaniobra niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan at sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra o kaya naman pag natalo, sasabihin niya
na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Hindi po papayag ang COMELEC. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban sa cybersecurity, sa issue ng cybercrime, and at the same time, sinabi rin po sa atin ng task force na magpapalit sila ng formal na disqualification case laban sa naturang personalidad, and at the same time, magpapalit din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant, and therefore magpapalit din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede ka magbigay ng kahit anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad, hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan, lalong-lalo na. Hindi po pwede dito yung lakasan, tapang-tapangan, at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Hindi po ang COMELEC po ang tinitira niya dito, kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating pong halalan. Hindi po papayag ang COMELEC sa mga ganito. In fact, gusto namin sabihin, ganito rin ang gagawin ng Task Force KKK, whether yung sasabihin, ilalagay sa social media, o yung misinformation or disinformation or fake news ay against sa isang tao, against sa isang kandidato, against sa isang political party or party list, o against sa mga botante. Ang task force po ay poprotektahan kung ano yung tama at makatotohanan lamang. So ito po'y simula pa lamang. Gusto natin sabihin sa lahat na sana mag-iingat naman tayo sa ating pong mga nilalagay sa ating pong social media. Once you click, permanente na po kasi iyan. Huwag din sabihin sana na napaka-onion skin ng COMELEC. Hindi po yun pagiging onion skin. Sinabi na po natin, lalabanan natin ang fake news, ang misinformation at disinformation. Ito po yung pagpapatunay ng paglaban na yan. In fact, pinatake down na po natin yung mga posts niya. Well, hindi nyo na po makikita yan sa Facebook sa kasalukuyan. Pero properly save na po yung lahat ng mga na-post niya, yung mga video at yung po yung mga ebidensya na naipresenta natin sa City Prosecutor's Office ng Manila. Kaya, iyan ang sinabi ni George Sherwin Garcia. Pasensya ka na. Ngayon pa lang, nagdidesisyon ako, madidismiss ang kaso nyo. Walang basihan. Unang-una, hindi fake news po ang ginawa ni Attorney Harold. Ang ginawa niya, naglatag na lang siya, nag-raise lang siya ng alarm na ang device na ginamit ng COMELEC ay dapat kapareho ng ibang mga device na kailangan huwag i-connect sa internet bago magpadala ng resulta. Okay? Ganoon lang kasimple. So ngayon, tingnan nyo yan ang didiinan ko ng importansya sa aking vlog sa ngayon. Ang pagko-connect ng mga makina sa internet. Okay? Tandaan nyo mamaya. Pakinggan muna natin in the meantime si Attorney Harold. Ito si Attorney Harold. Ito, anak ito ng Isabela Province. At binawi niya yung kasikatan niya, binawi niyang kabagsakan ng Isabela sa pagbagsak ng isang span sa tulay dyan sa Kabagan, Santa Maria Bridge, Isabela Province. Pakinggan natin si Attorney Harold. Obscure na provision ito sa Revised Penal Code. Napakaluma. Walang taong nakakasuhan under sa provision na ito. In essence, gusto ko pong liwanagin na hindi cyber libel ang isinampang kaso sa akin ng COMELEC. Ang isinampa nilang kaso ay Article 154 ng Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Obscure na provision ito sa Revised Penal Code. Napakaluma. Walang taong nakakasuhan under sa provision na ito. In essence, kailangan naglabas ako ng false news or fake news which may endanger public order or damage the interest of the state. So, kailangan nilang patunayan na fake news yung sinabi ko. So, sana hindi dapat nila pinatanggal yung videos na yun sa Facebook para ang publiko ang humusga kung fake news nga talaga yung sinasabi ko. Kasi nga naman, ang sinasabi ko lang doon ay wag niyong i-connect yung voting machine sa internet habang bumoboto ang taong bayan
at habang nag-flip ng election returns para walang opportunity ang hacker na mabago yung resulta ng eleksyon. Ginawa ko lang iyon ay para mapa-improve yung integridad ng eleksyon natin. Gusto ko pong liwanagin na hindi cyber libel ang isinampang kaso sa akin. So anyway, klaro na rin yan. So klaro na rin yan, ang pakay niya ay nag-raise lang siya ng isang bagay na delikado na maaaring maging dahilan na madaya ang ating eleksyon. So nag-raise lang siya ng alarma at pinakita niya kung paano mapapasok ang mga vote counting machines ng COMELEC. So ibig sabihin, ang nais niya ay tumulong paano mapapatibay ang integridad ng ating mga makina ni George Erwin Garcia. So wala pong fake news doon. Ang fake news po, detalye, baling detalye. Detalye ba yun? Hindi yung detalye. Naging expertise siya, kaya opinion niya. Pinakita niya kung paano gagawin. Tapos kayo, unwelcome. Ang ibig sabihin lang yan, sa mata ko yan, George Erwin Garcia, ay ang nangyari po yan ay talagang nagtatago kayo na mayroon kayong balak at gusto nyo ang balak niyo ay hindi mabibisto. So, ang sabi niya ay huwag i-connect ang internet sa vote counting machines habang hindi pa tapos ang butuhan at habang hindi pa nakapag-imprinta ng resulta. Okay? Yan naman ang hinihiling niya. So ngayon, titingnan muna natin kung pasok ba sa batas natin ang sinasabi ni George Erwin Garcia na kaso na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code. Ipipresenta ko sa inyo, basahin natin sabay-sabay ang Article 154. Ito. Article 154. Ang sabi dito, unlawful use of means, palaki natin, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. So, bawal daw na paggamit ng publikasyon at bawal na pagsasalita. Ano kayo bawal na pagsalita? Ano pa itong batas nito eh? Pwede pang kontrahin ito ng freedom of speech law eh. Freedom of expression. So anyway, sinabi niya, the penalty of arresto mayor. Ibig sabihin, arresto mayor, ang pagbilanggo na hanggang 6 na buwan ang may ipapataw na parusa o di kaya multa na mula 200 pesos hanggang 1,000 pesos para sa mga tao na naggamit ang pag-publish o imprenta, lithography or any other means of publication ay nag-publish siya ng isang bagay na balita pero fake news. At ang fake news ay kung ibalita mo ay magdudulot ng endanger o ng pagkadelikado sa ating public order, sa magkagulo-gulo ang tao, pwede magkagulo. O di kaya magkaroon ng kasiraan sa interest ng ating estado, ng bayan natin. So, kung dito sa unang panuntunan, ano bang ginawa? Yung pag-publish ba o pag-upload ba sa Facebook o sa YouTube ng kanyang video na pinapakita niya na sinasabi niya na ang makina ng COMELEC ay kayang pasukin. Yan ba fake news? Hindi fake news eh. Pinakita na nga niya kung paano yung pinasok, fake news pa. Ang sabi ni Attorney Harold, ang makina ng COMELEC ay parehas na sa makina lahat ng klase makina. Na kapag i-connect mo sa internet, kayang pasukin. Kahit password mo, kayang pasukin kahit may password pa. Ganon ang ibig niya sabihin. So wala pong fake news diyan. So definitely, itong paragraph 1 ng batas ay hindi magagamit ni George Garcia. So tingnan natin paragraph number 2. Any person who by the same means or words of utterances or speeches shall encourage disobedience to the law or to the constituted authorities or praise, justify or extol any act punished by law. O, pinabawalan ba ng batas yun? Yung paglabas yung gano'n, ng video gano'n? Walang batas ng babawal yan, kaya hindi niya pwede magagamit itong number 2. So next, number 3. Any person who shall maliciously publish or cause to be published any official resolution or document without prior authority or before they have been published officially.
Wala man siyang dokumento na pinablis. So, hindi mag-apply ito. Number 3. Tingnan natin ngayon na number 4 na pinpanghuli. Any person who shall print, publish, or distribute or cause to be printed, publish, or distributed books, pamphlets, periodicals, or leaflets which do not bear the real printer's name or which are classified as anonymous. Wala din naman siya ng-publish ng libro. So, ibig sabihin, hindi, bagsak ang kaso ni George Eroin Garcia. So, ganoon lamang po ang aking conclusion dito. So, let us go to the next topic. Ang topic natin ngayon dito sa ngayon ay nag-konsulta ako kay General Eliseo Rio kanina at ang sinabi niya, tama po si Attorney Harold na kapag nakakonect sa internet, ang mga device ay madaling pasukin ng hacker. Pwedeng pasukin ng hacker kahit may password pa yan. Maaring cellphone, maaring laptop, maaring BCM, maaring personal computer na nakapatong sa mesa o desktop. Kahit ano, pwedeng pasukin at babaguhin niyang password at babaguhin niya ngayon ang source code kung sino man ang gusto magbabago. Kaya ang hiling niya, ipinapakita niya sa COMELEC na yan ang pagkadelikado, gusto niya ipakita na yan ang kadelikado sa ating makina, kaya gusto niya sana mag-usap sila ng COMELEC. Nakipag-usap na siya sa Municipal Election Officer sa Reyna Mercedes doon sa Isabela, ay wala. Binaliwala lang siya. Tapos tinuro siya doon sa Provincial Election Officer. Nang dumating siya sa Provincial Election Officer ng Isabela, ay hindi din siya pinansin. So wala. So naisip niya ngayon, para kasi concerned siya, mahal niyang Pilipinas, pinakita na yon para makita ng mga tao ang pagkadelikado ng makina. Tapos mapaabot din sa COMELEC ang kanyang concern na kailangan maiangat ang kasiguridad ng BCM machines. Nang ibig lamang sabihin niyan ay kailangan nabantayan ang makina sa lahat ng oras. Ganoon lang kasimple. Hindi dapat i-connect mo na sa internet hanggat hindi natapos ang pagbilang ng resulta sa kada presinto natin sa buong Pilipinas. Okay? So having said that, ibig sabihin, sabi ni General Eli Rio, posible, pwedeng mangyari na kapag na-connect na sa internet ang makina ay pwedeng maniobrahin ng nagmalisyoso na nag-connect na mag-hack. Okay? So ngayon, ito na tayo ngayon. Ang Smartmatic ba noong May 22, May 9, 2022, na nagdulot ng pagkapanalo ni BBM na 31 million plus at panalo ni Sara Duterte na 32 million plus at panalo ni Robin Padilla na number 1 na senator ay nagganon ba nangyari? Okay, ang sagutin ko, oo, may hacking na nangyari sapagkat hindi na po manahan maitanggi na ang ginawa ng COMELEC base sa datos sa record nila sa telcos ay nagkaroon ng record ang telcos na Smart tsaka Globe na as early as 1 p.m. o mas may aga pa ay may connection na ang bawat presinto sa mga ang kada presinto may connection na sa server. Kasi iyon ang pinapakita ng record ng Smart tsaka Globe na ginamit na mga linya noong May 9, 2022. So, having established na hindi na pwedeng i-deny ng COMELEC, yung katotohanan na alauna pa lang ay nakakonect na yung mga makina natin sa probinsya, sa mga presinto, sa server, ay yan po ang ebidensya na nagpapakita na may binigyan pala ng pagkakataon ang mga hacker noong 2022, May 9 election, na maniobrahin ang laman ng mga BCM. At kung mamaniobra, kaya niya na ngayon isusulat ang script para pwede mabago ang program na halimbawa sa kada 10 boto sa kalaban, mapupunta kay BBM ganito, kaya pupunta kay Sara ganito. Ganun po yung kasimple ang ilalagay lang na command. Ang scripts ay series of commands kung naintindihan mo yung computer language. Ang computer kasi gumagawa yan base sa command na nilagay mo doon sa sistema.
So yan, gano'n lang kasimple yan. So sabi ni Judge, ni General Eliseo, totoo yan. So ipakita ko ngayon sa inyo ang ebidensya namin no nakuha sa May 2022 elections at di-discuss natin. So ang ibig sabihin lang, conforme din si General Eliseo Rio sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Okay. Nakikita nyo ba yan? Yan. Kung nakita nyo yan, basahin ko na lang kay medyo maliit eh. COMELEC and its so-called, sabi ni General Eliseo Rio Jr., COMELEC and its so-called IT lapdogs are confusing the public on how the IP addresses were used in the May 9, 2022 election. Sinasabi niya lang dito na ang mga mamamayan na walang alam kung anong ibig sabihin ng IP address ay niloloko lamang ng COMELEC at sa kanyang mga kakampi na internet IT expert ko, no? So, sinabi dito ni General Eliseo, the IP part of IP address stands for Internet Protocol. Ibig sabihin, Internet Protocol ang tawag yun. The address part refers to a unique number that gets linked to all online activity you do. So, IP may number. So, number, yun yung yun ang pamaraan para makonect ka doon sa site na yun na may number siya. So, gets linked to all online activity you do. Somewhat like a number assigned to your home or phone. So, parang parehas sa telephone number na anong telephone number mo ay hindi dapat pareho kayong telephone number ng kapitbahay mo. So, there are two categories of IP addresses that are distinct from each other. Dalawa, private IP address saka public IP address. Sabi niya ang public IP address ay yung kagaya halimbawa, meron kang PLDT. Kada bahay may number ang binibigay yung PLDT. So, iyan ay public number, public telephone number. So, palitan natin ang IP address ng telephone number. So, ngayon, halimbawa, malaking hotel, maraming kwarto. Tapos sa kwarto, may tinatag na may kanya-kanyang room telephone. So, ngayon, ang tatawag ka, may isang number lang ginagamit ng hotel. Sa labas, pag tumawag ka galing sa labas, papunta sa hotel, isang number, yung number tatawagan mo, yun po public number, public phone number. Pag pumasok sa exchange, telephone exchange ng hotel, may kanya-kanya silang tinatawag na na number na kada room. Anong tawag? Local number ang tawag la. So, kukunik kayo sa local, yan naman ang private IP address kung sa internet. So, ganun ang katumbas kung paano magpaliwanag kung ano ang klaseng IP addresses. Yung IP addresses na public, yun yung parang telephone lines. Yung IP address na sa loob ng isang pag pumasok, halimbawa, nakipag-subscribe ka sa Converge, papasok kayo sa bahay mo, dadaan yan sa router. Ang router naman ngayon ay pupunta ngayon sa parang maraming switch. Yung switch maraming outlet. So kung 5 ang computer mo, kakabit doon sa switch ang 5 computer. So kada computer mo, lalabas isang IP address na public, papasok sa router. Pagtapos sa router, kukonek mo ngayon sa router ang link, bumili ka ng link. O ngayon, sa link na yon, ikabit mo doon ang router at saka sa labas ng link, may kakabitan ng 5 butas kung may 5 kang computer. So, ang lalabas sa bawat butas, may sarili siyang private number. Yun ay tinatawag na private IP address number. Okay? So, ang sa labas, galing sa labas, papunta sa router, public IP address number. Na ibibigay yan sa Converge. Kalima kung Converge o PLDT kung PLDT ka. O Smart kung Smart ka o di kaya Globe kung Globe ka. So, yung mga number na yan ay assignment na yan galing sa IANA, International Authorized Numbers Authority. Sa Amerika ang opisina niyan. So, naka-assign sa Pilipinas, may naka-assign na mga number para sa Globe. May naka-assign na number para sa Smart. May naka-assign number para sa Dito. May naka-assign na number para sa Converge. Lahat-lahat sila mayroon naka-assign. So, pag naka-assign yan, sa akin, halimbawa, Converge ako, papasok sa akin, tapos idadaan sa aking router. Ang router naman, lalabas, papunta muna sa aking switch. So, sa switch ko, diyan lalabas ngayon
ang kada computer, kakabit ako, may 10 akong computer, doon ko ipapasok. So, halimbawa, ang number ko galing sa public, sa router ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagpapasok, ang private ko ay magiging, magsimula ako 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lahat 9, tapos 0.1, tapos 0.2, 0.3, kada computer, 0.4, 0.5. Ganon po yun ang ibig sabihin ng IP address. So, ngayon, ang pagka ganun ang ibig sabihin, tanungin naman tayo, ano naman ang nangyari sa ating halalan ng nakaraan? Una, ulitin ko lang, 1:00 pa lang ng hapon, dapat 7:00 ng gabi matapos yung eleksyon, ay mayroon ng koneksyon ang at mga presinto ayon sa records mismo ng COMELEC. So, ibig sabihin, maaga pa lang nakakabit na sa internet. So, yun ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio na kung nakakabit, pwede ngayon pasukin niya ng malisyoso na tao at gagalawin niya yung mga command scripts nandoon sa bawat BCM. Kasi BCM magbibigay ng resulta eh. Yung kada presinto, yung computer na ilalagay. So, pag binago niya, isang tira na lang niya kasi connect na siya sa lahat. Malalaman niya na kung gusto niya i-program sino man nanalo. Pwede niyang gawin sa local. At pwede niyang gawin kahit sa China siya. Pwede niyang gawin kahit sa Amerika siya. Ganun lang mo kasimple ang ibig sabihin. Hindi mo na kailangan pumunta ng Pilipinas. Hindi mo na kailangan pumunta ka ng Isabela na sira ang tulay para magawa mo yan. Nasa Maynila ka lang pwede mo na gawin basta may connection na sa internet. Ganun po ang ibig sabihin dyan. So, ang tanong ngayon, tama ba? Ang tanong ko kay General Lesiorio, tama ba na pwedeng ang nangyari sa nung nakaraang halalang May 9, 2022 election ay may nabuksan kasi ang internet. Mayroon akong record na maaga pa sa eleksyon, may connection na sa internet sa transparency server ang mga bawat presinto. So kung may connection na, pwede na ngayon pasukin yan ng mga taga-Smartmatic. At babaguhin na nga ngayon nila yung scripts, yung command sa mga vote counting machines. Yan lang. Tapos, okay, naintindihan na ninyo? Ang ganyan na po, ganun lang kaiksi ang aking vlog sa ngayon. Kaya mag-shout out kayo. Alex Ulin, good evening. Tapos si Sunny Day Prosperes, Nerpi Istupona, Onyokid. Okay, si Jokino ito eh. Marilo Fabian, Rocky Hador, guilty si Erwin Torpo Garcia. Erwin Toko Garcia, Toko. Tingnan ng matang ng tuko, parang tuko ang laki daw. Pasensya naman. Huwag naman kayo na tingin sa mga ad hominem, mga kasiraang physical ni George Erwin Garcia. Hindi ko na sabihin ko sino kasi, Ramon Kapati Dumagat Jr. Sige, basta, yan naman talagang pangalan mo eh. Shout out yan sa inyo sa Tondo. Okay, kay mama mo. Si papa mo, kumusta na? Ilang taon, nakasindi ka na ba ng kandila? Si Ami Gibana. Hello, Dr. Engineer Toto Kausing. Diyan nabibisto ang ginawang pandaraya ni COMELEC Chairman Garcia nung nakaraang eleksyon. Meron siyang listahan ng mga mananalo sa darating na eleksyon. Alexander Tandy Mayoga. Hello, Garcia. Miro, taba tayo dyan. Perez, bawal po na magbigay ng opinion. Ay, hindi pwede. Mali yan. Jose Beniti, Abonete, Attorney Kausing, good PM po. Wala pa sisirain si COMELEC, talagang sirang-sira na. Parang panglabas na, parang pinapalabas pa ng COMELEC, mabuti sila magtrabaho. Hoy, COMELEC, panic talaga yan. Magre-reflect sa COMELEC. Ingat mo kayo, Dr. Kausing. Salamat po. Rogelio Kakatapado, watching from Los Angeles, California. Pagaw Baker, tama si Atty. Respicio, Dr. Engineer Atty. Toto Kausing. Nakatakot si Garcia na kumalat sa sangkatauhan kaya tinake down ang video. Skydance Ventinilla, baka si Garcia rin ang hacker engineer. Millions ko vlog. Hello po everyone. Attorney Marilo Fabian, ang problema po kay Garcia, masyado siyang nagpapanik agad nagkakaso. Paano mapaayos ang bayan kung ayaw umayos ng COMELEC? Tapos Ernesto Jr. de la Cruz,
Bakit hindi pa i-demonstrate sa kanya, witness, full force ng Comelec, plus mga IT nila. Romel Bengson, Naim Bangarabim, Dr. Engineer Toto, mababalatan si Garcia nito, ni Attorney Respicio. Roy Galindo, dapat during election, walang internet connection, ibalik ang signal alas 8 ng gabi, tapos na ang counting. Pres Perez, kailangan bantayan ang mga makina at lagyan ng internet blocker. Jerica Lonstedt, kailangan manual counting. Manual talaga dapat para wala ng problema. Jerica Lonstedt, i-guess mo attorney si Harold at si General Rio, o tatawagan ko sila. Binaventura, so, ang Comelec ay dapat makinig sa mga expert sa digital world o IT kung gusto talaga magkaroon ng honest and credible election, pero ayaw nila. Bakit? Dahil ba mayroong kumikita. Jigger Yarte, 100% dadayain pa rin ang halalan 2025 sa senatorial at party list mismo. Ang Comelec ang gagawa ng dayaan sa halalang 2025. Romel Bingson, Dr. Toto, nagpanik si Garcia. Millions ko vlog, yung anak ko, IT din, sabi niya, maliban sa mga na-sign out ko, ang mga online banking ko, dapat i-close din lahat ang mga apps na ka-history. Tama siya. Rinaldo V. Santos, kailangan before election ay may certification ang Comelec from international IT expert para panatilihing malinis, credible at hindi pwede magkaroon ng dayaan at sinisiguro ng Comelec na ang halalan maganap ay credible at hindi naloko ang sambayanan sa kanilang mga boto. Hotel, pagkakaalala ko, may mga ballots na nalagay sa isang hotel sa Cubao. Hotel ata ni Rojas yun, narinig ko lang dati. Millions ko vlog, especially sa telebanking. Jigger Yarte, people power ng mga kakamping ang pag-asa sa inang bayan. Ayun, nahanap ko yung article sa Novotel pala, yung si Umano'y tinago ang mga vote counting machines. O nga, asa ba yung article na yan? Pakashare mo nga rito, Jigger Yarte, ang hub switch, para lang yan sa close interconnection. Iba na ngayon, ng wireless connection, katulad ng piso-piso net. Millions ko vlog, P. Marcos, Manuel, voting na po tayo. Janet T. Jerry Robles, mayong gabi, engineer. Romel Bengson, tama po. May access sila, siguradong pasok sila sa domain. Kahit saang lupalop ng mundo, ba nakabase ang hacker? Dapat ang Comelec imbis na magsampa, dapat i-debunk na lang nila ang sinasabi ni Attorney Respicio, lumalabas tuloy na balat sibuyas sila. Jonas Campos, real talk, let Attorney Respicio demonstrate. Hindi siya pwede magkakaso. Okay? So hanggang dyan lang bang tayo at sigurado ko po, Attorney Respicio, saludo po ako sa iyo. So Jonas Campos, okay, real talk. O hanggang dyan na lang at magandang gabi. George Erwin Moica Garcia, tumigil ka na.